Chamomile tea, isang galing sa flower yan ito sa ibang mga bansa. Amoy apple siya. For insomnia, di makatulog, anxiety, masakit ang tiyan, okay? Meron ng konting pag-aaral. Hindi sobra dami ang studies pero enough studies na tsaka ang gusto ko dito, walang side effect. 'Di ba? Ang hirap ng gamot sa insomnia, sleeping pills. Anxiety, meron pa tayong antidepressant, ang anxiolytics pa natin. So, mahirap bilhin ito, murang-mura. Okay? Masakit ang tiyan. Wala din siyang calories, 2 calorie lang. Okay? So, pwede sa diabetes, hindi nakakataba. Ang vitamins and minerals ng chamomile tea, konti lang. Okay? Ang benefit niya, wala sa vitamins and minerals. Trace ang konti. Pero marami siyang antioxidants. Itong flavonoids. Yung antioxidants plus yung aromatherapy, nandun nanggagaling ang benefits. For thousands of years, ito ginagamit. Mabuti nga ngayon, may supermarket na nata-travel na from other countries. Very safe, halos walang side effect. Upset stomach, heartburn, ayan, nausea, vomiting, ginagamit din minsan sa mga bata pag sumasakit ang tiyan. Pwede rin. Gaano karami iinumin? Walang limit eh. Isang baso hanggang 4 na baso. Parang to si Doc Lisa, ayan bibigyan ako 2 baso nito. Tatago pa niya to sa ref. So bukas uulitin pa. Pero yung benefit, syempre, pag inulit mo bukas, mas wala na. Pero okay lang. Nakakatipid naman tayo eh. So, iinitan mo, very hot water, 5 to 10 minutes. Usually, tinatakpan pa. Tapos, pagkain na inumin, okay na siya. Okay? Yan ang mga preparation. Tingnan natin kung saan binibigay ang ganda ng chamomile tea. Okay? 6 benefits. Number 1, pampaganda ng tulog. 'Di ba? Hirap makatulog. Meron siyang antioxidant. Ito pangalan niya, Doc Lisa. Apigenin. Yan ang nakita nila na tumutulong sa receptor sa brain, more sleepiness, mas mabilis makatulog. Ginamit sa postpartum women, bagong panganak. Chamomile tea, 2 weeks, mas nakatulog yung mga bagong panganak. Less depression, less postpartum blues. Isang pag-aaral, 1 month pinainom, yung mga umiinom ng chamomile tea, 15 minutes earlier, mas tulog. Okay, si Mr. Gising pa, ikaw tulog na. Hindi naman sobrang laki yung studies, pero meron ng konti. Tsaka sa experience ko, maganda siya talaga. Animal studies pa lang naman to para nakaka-prevent ng ulcer, pero maganda po siya. Mahilab, masakit ang tiyan, may GERD, hindi matunawan. Yung hot water, maganda. Hot water kasi maganda na eh. Yung amoy, pamparelax pa eh. Wala pa siyang caffeine. Baka may nagtatanong, gusto nyo ba green tea? Okay din ang green tea. Green tea, maraming pag-aaral na may anti-cancer properties. Pero ako, hindi ko ganong gusto ang green tea kasi may caffeine. Makakabog ang dibdib ko, magpapalpitate ako. Kaya kung kayo ay may nervyos, may palpitation, mabilis ang heartbeat, may skip beats, di ba? So dito tayo sa chamomile na pamparelax, di ba? Pero kung okay naman kayo, gusto nyo green tea, wala namang problema. Pwede rin. Pero ito kasi pamparelax siya eh. Pang-ulcer, yan, para sa tiyan. Certain types of cancer, hindi pa to proven na makakatulong sa cancer. Laboratory studies pa lang, pero makatulong sa cancer o hindi, okay lang sa akin. May isang small study, 500 people, ang minum ng chamomile tea, less thyroid cancer. May diabetes, pwede rin po. Hindi nakakataas ng blood sugar. Actually, may mga pag-aaral, ayan, 64 diabetic people. Uminom ng chamomile tea, mas bumaba ang blood sugar. May mga animal studies, sinasabay sa pagkain habang kumakain, lower blood sugar during meals and after meals. Diba? Pero kung may epekto man, bahagya, at least hindi siya nakakasama. Wala kasing asukal eh. Hindi ko na nilalagyan ng sugar o honey. Pwede na siya as is. Para sa puso, meron siyang antioxidant flavones. Maganda yung epekto sa cholesterol. At least hindi nakakasama. May ilang pag-aaral na kataas ng good cholesterol, nakakababa ng bad cholesterol. More research is needed. And syempre, ito pinakamagandang epekto. Pag kinakabahan, maraming iniisip, gusto mo lang kumalma,
inom ka lang nito. Okay? Pag marami pinoproblema for anxiety and depression, baka makatulong. Especially yung smell. Sobra relaxing ang smell. Para sa akin, umiinom lang ako nito pag sumasakit yung tiyan ko, talagang takot ka. Siyempre, pag sumakit ang tiyan mo, marami ka naisipin eh. Baka may cancer, baka may problema, baka may ulcer, di ba? At least, unahan mo na ng chamomile tea. Tinatry din yung chamomile tea sa ibang mga sakit like for pampalakas ng immune system, negative pa yung studies, wala pa. Para sa balat, for eczema, negative pa. Okay, kulang pa sa pag-aaral. For bones, negative pa, wala pa. Yung mga nabanggit ko lang. Yung iba ginagawang mouthwash sa singaw, hindi pa sure pero tinatry. Yung iba may eczema, pinapahid yung chamomile tea or yung chamomile mismo. Sabi nila nakakatulong, parang steroid yung epekto, hindi natin sure. Pero tinatry na kasi matagal na tong gamutan eh, parang thousands of years ago. Side effect, yan ang maganda dito, halos walang side effect. Hindi ka naman magpapalpitate. Allergy, halos walang nagre-report na may bad effect sa chamomile tea. Sa buntis, sa bata, sa tingin ko pwede, although walang pag-aaral, pwede naman itry pa konti-konti. So yung mga risk, halos wala po. Pwede sa kahit anong sakit. Okay? So in summary, very healthy, maraming health benefits. Diba? Pwede nyo po subukan. Maraming brand, nasa supermarket, nasa inyo po. So try po natin to, ha? So thank you very much. Share po natin sa ating kababayan. Sa tingin ko, pag sinubukan nyo to, lalo na sa mga tulad natin, di ba? Yung laging masakit at yan, at kung wala kang pera, ito lang ang gamutan mo, minsan pwede na to eh. Ma-addict kayo dito kasi very relaxing, very peaceful, at yung amoy, pampasaya din. Salamat po.